Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 251. Nandito si Lawrence. Naguguluhang tinitigan ni Francis ang kanyang anak. Ano? Remember the last time you asked me to accompany you to win the bid? Sa napakaraming kumpanyang nakikipagkompetensya, sa tingin mo ba ay kwalipikado ang iyong kumpanya na manalo ng ganoong kalaking proyekto? Nandoon si Elliot noon, at siya ang nagsabi sa mga organizers na hayaan kang manalo. Habang pinagmamasdan niya ang tulalang mukha ng kanyang ama, masasabi lamang ni Anastasia na hindi maiiwasan ang pagkabigla ng kanyang ama. Talaga, lihim bang tinutulungan ako ni President Presgrave? Hindi katakatakang naging maayos ang negosyo kamakailan, na tila ang lahat ng swerte ay sa wakas ay ipinagkaloob sa akin. Siya ang tahimik na umalalay sa akin mula sa likuran. Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Francis ngayon. Matagal na pala kaming binabayaran ng Presgrave family. Dagdag pa niya. Hindi lang nila binayaran ang kumpanya mo, nilapitan pa ako ng matandang Madam Presgrave para mag-alok ng kabayaran, ngunit tinanggihan ko ang kanilang kabaitan. I don't think they should repay us, but when I found what they've been doing all along, Elliot was already helping you out big time. Parang walang magawa si Anastasia. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Francis, at naghalo-halo ang kanyang nararamdaman. Si Naomi, na nagtatago sa labas ng pinto at nakikinig sa sandaling iyon, ay nabigla nang marinig na pinahahalagahan ni Elliot ang pamilya Tillman, sinuportahan pa niya ang negosyo ng kanyang asawa. Sa makatuwid, napagpasyahan niya na kapag si Anastasia ay sumuko at tinanggap ang kanilang kabayaran, siya ay magiging matagumpay sa madaling panahon. Paano mapupunta ang lahat ng magagandang bagay kay Anastasia lamang? Dahil wala nang dapat pakinggan, kumatok si Naomi sa pinto at nagkunwaring nagmamadaling pumasok, na bumubulalas. Nako! Naalala ko lang na naiwan ko pala ang bag ko dito nang makarating ako sa parking lot. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta siya sa cabinet sa tabi ng upuan, kinuha ang kanyang bag, at nagtanong sa tono ng pag-aalala, Francis, okay lang ba naiwan kita dito? Magiging maayos din ako. Dapat umuwi ka na, giit ni Francis. Magpahinga ka muna, okay. Tawagan mo ako kung may mangyari. Pagkasabi niyo na ibamaling siya kay Anastasia at pinaalalahanan ang babae, alagaan mong mabuti ang papa mo, okay. Nagtrabaho siya ng husto para sa pamilyang ito. Gayunpaman, ayaw ni Anastasia na makarinig ng mga salitang ganyang lumalabas sa bibig ni Naomi, kaya hindi siya tumugon. Samantala, napabuntong hininga si Naomi at nananjes, alam ko na maaaring ako ay masyadong prangka at prangka kung minsan, ngunit umaasa ako na magiging maayos tayo bilang isang pamilya. Dahil nasa harap sila ni Francis, hindi siya mapabulaanan ni Anastasia, ngunit hindi niya itinuring silang isang pamilya sa kanyang puso. Aalis ako ngayon. With that, umalis na si Naomi dala ang bag niya. Pagkatapos ay bumaling si Francis kay Anastasia at nagtanong, sisihin mo pa rin ba si Naomi sa lahat? Hindi ko lang maintindihan kung bakit mo pagtataksil kay mama noon. Hindi pa ba siya sapat para sayo? Hindi maiwasan ni Anastasia na tanungin ang kanyang ama. Madalang na binanggit ni Francis ang bagay na ito sa kanya, ngunit sa pagkakataong iyon, mukha siyang nanghihinayang. Kasalanan ko ang lahat, ngunit hindi ko sinasadyang nagtaksil sa iyong ina. Nagkamali ako nang lumabas ako sa pag-inom at pakikisalamuha. Katatapos lang ni Naomi sa universidad at nagtatrabaho sa purchasing department noon, kaya hindi sinasadyang nakasama namin si Erica. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Naomi. Patay kang lasing, pero paano si Naomi? Hindi ko akalain na lasing siya. Pinilit ako ng mga kliyente ko na uminom hanggang sa muntik na akong mamatay sa mesa, at paggising ko, nasa tabi ko na si Naomi. Kanina pa ako naghihintay na magpaalam sa iyong ina tungkol dito, ngunit wala pang isang buwan, ang iyong ina. Hindi kailangan ni Anastasia na ipaliwanag ng kanyang ama ang lahat ng detalye. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan niya ito ng husto bilang isang may sapat na gulang. Ang tatay niya ang nagpapatakbo ng construction company noon, bagamat ito ay maliit, kumita siya ng milyon-milyon kada buwan. Natural, tiyak na nagplano si Naomi para akitin ang kanyang ama. Kahit nabuhay pa ang kanyang ina,
susubukan pa rin ni Naomi na sirain ang kanilang pamilya. Sa makatuwid, pagkamatay ng ina ni Anastasia, ipinanganak ni Naomi si Erica at agad na nagpakasal sa kanyang ama. Dahil sa kawalang ingat ko ang naging sanhi ng nangyari 5 years ago. May utang ako sa iyo, kaya gusto kong bayaran ka sa kumpanyang ito. Nakasulat na si Francis ng testamento para ipamahagi ang kanyang mga ari-arian, at si Anastasia ang makakakuha ng pinakamalaking bahagi. Ayoko sa piling mo, Dad. Gusto ko lang na maging malusog ka, Anastasia uttered with sincerity. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Pumasok sa ward ang isang lalaking mukhang nasa 50 anyos na, at may kasama siyang katulong na may dalang basket ng prutas. Kabanata 252. Ay pangako mo sa akin na hihilingin mo ang kanyang tulong. Francis, nabalitaan kong nagalit ka kaya na-hospital ka, kaya binisita ko. Pumasok ang lalaki sa ward na may pekeng ngiti sa labi. Nang makita siya ni Francis, agad na namula ang mukha niya habang sumisigaw, kasuklam-suklam kang tao, Lawrence Clavel. Sa tingin mo ako ay isang madaling target, tama ba? Umalis sa lugar na ito kaagad. Agad na naging alerto si Anastasia. Habang pinagmamasdan niya ang nasa harap niya na medyo may edad na nakadamit, masasabi niyang walang kwenta ang lalaking ito. Nang makita niya kung ano ang reaksyon ng kanyang ama sa pagbisita nito, ipinalagay niya na siya ang nakakuha ng kumpanya ng kanyang ama. Thirst, Francis, bakit nahihirapan ka pa sa puntong ito? Ipaubaya sa amin ang kumpanya, at maaari kang magretiro ng payapa. Mukha namang mabait ang lalaki, pero tinutuya niya ang kanyang ama sa totoo lang. Lumabas ka, hindi ako makikipag-ayos sa mga taong katulad mo. Hindi mo maaalis sa akin ang kumpanya ko. Kumakabog ang dibdib ni Francis, halatang galit sa mga sinabi ni Lawrence. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit mangyaring umalis sa ward ng aking ama. Aba, doon. Ito ay dapat na ang iyong anak na babae. Anong kagandahan? Tumingin si Lawrence kay Anastasia na may bakas ng kahalayan sa kanyang mga mata. Masasabi ng isa sa isang sulyap na kamukha niya ang mga perwisyo na matatandang lalaki sa lansangan. Sa ilalim ng kanyang masusing tingin, naramdaman ni Anastasia ang mga goosebumps na namumuo sa kanyang balat habang malamig niya itong pinaalis sa pamamagitan ng pagsasabing, "Please leave." Anong nagmamadali, maganda. Nandito lang ako para makipag-usap sa tatay mo bago ako umalis. Pagkatapos ay tumingin si Lawrence kay Francis at tuwang-tuwa, tingnan mo kung paano lumiliko ang mga mesa. Ang kumpanya ay sa wakas ay nasa aking mga kamay. Basahin ang silid, Francis. Dapat ay tinatamasa mo ang buhay pagkatapos magtrabaho ng husto sa lahat ng mga taon na ito. Sumuko ka na sa kumpanya mo. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa ating dalawa, pagkatapos ng lahat. Muli, sa sobrang galit ni Francis ay nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Nang makita niyang galit na galit ang kanyang ama, naalala ni Anastasia ang pagbanggit ng doktor na huwag siyang maging masyadong emosyonal, kung hindi, ito ay mag-trigger ng isang ganap na atake sa puso. Sa huli, hindi niya napigilan ang galit at dinampot ang fruit knife sa mesa. Sabi ko umalis ka na. Naririnig mo ba ako? Pananakot niya. Agad namang natakot si Lawrence nang makita ito, kaya mabilis siyang hinawakan ng kanyang assistant. Wow! Mayroon kang isang mabangis na anak na babae dito. Hindi masamang magkaroon ng ganoong kataas-taasang paninindigan sa murang edad, gusto kita. Lawrence remarked while toss Anastasia a spug look. Naiinis si Anastasia sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong uri ng tao. Lumabas ka. Isang hakbang pasulong si Anastasia. Bago umalis si Lawrence, hindi niya nakalimutang pukawin ang kanyang ama sa pagsasabing, Francis, nasabi ko na ang anumang gusto kong sabihin. Huwag mo akong itulak sa masikip na lugar. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya si Anastasia at nagpatuloy, nabalitaan ko na mayroon kang 2 anak na babae. Kung pareho silang maganda, I'm sure maraming magkakainteres sa kanila, Lumapit si Anastasia para isara ang pinto, ngunit nanginginig pa rin si Francis sa galit habang sumisigaw, kahit mamatay ako, hinding-hindi ko iiwan ang kumpanya ko sa isang D***starred na tulad niya. Tumahimik ka, Dad. Kailangan mong alagaan ang iyong puso. Mabilis na pumunta si Anastasia para pakalmayan ang kanyang ama. Sa tingin mo kaya kung ibigay sa kanya ang kumpanya?
Mas gugustuhin kong magmakaawa kay Elliot na tulungan kami kaysa hayaan nitong makuha ng B***starred ang kumpanya ko. Anastasia, maaari mo bang ipangako sa akin na hihingi ka kay Pangulong Presgrave ng tulong, mangyaring. Kailangan natin siya para iligtas tayo kahit anong mangyari sa pagkakataong ito. Sa sobrang pananabik ni Francis ay hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Anastasia, na gustong mangako ito sa kanya. Natigilan si Anastasia ng ilang segundo, hindi makapagbigay ng sagot sa kanyang ama. Gayunpaman, tiningnan siya ni Francis na may desperado na tingin at nagmakaawa, alam kong kilala mo ng personal si President Presgrave. Maaari mo bang ipangako sa akin na hihingi ka ng tulong sa kanya? Nakaramdam ng pait si Anastasia. Paano niya sasabihin sa kanyang ama ang kanyang mga paghihirap? Alam niyang tutulungan siya ni Elliot kapag nagtanong siya. Kung tutuusin, minsan ay nangako ito sa kanya na tutulungan niya ang kanyang ama. Gayunpaman, gumuhit na siya ng linya sa pagitan nilang dalawa noong nakaraang gabi. Kung hihingi siya ng tulong sa kanya ngayon, ito ay hindi tungkol sa kanyang nararamdamang kahihiyan, kundi sa kanyang pagmamataas at dignidad. Kung hindi mo maipapangako sa akin ito, ako mismo ang tatawag. Alam kong mahihiya kang magtanong dahil bata ka pa, pero sa akin, hindi na mahalaga ang pride ko. Matapos bitawan ang kanyang mga kamay, napagtanto ni Francis na hindi na niya may lalagay ang kanyang pag-asa sa kanyang anak. At the end of the day, dalaga pa siya. Kabanata 253. Iniisip ko ang tungkol sa trabaho at lolo. Nagkasalungat si Anastasia. Nang makitang ganito ang kanyang ama, nalungkot siya at gusto niyang tulungan itong pasanin ang pasanin. Paano niya natitiis na hayaan ang kanyang matandang ama na magmakaawa sa isang binatang tulad ni Elliot? Kahit na sila ay humingi ng tulong, siya ang dapat na gumawa nito. Nawala man ang pride niya, mas mabuti na iyon kaysa hayaang mawala ang kanyang ama. Gayunpaman, nabalisa si Anastasia. Sa isang banda, naninindigan siyang tanggihan ang kabayaran ni Elliot, ngunit sa kabilang banda, napilitan siyang humingi ng tulong sa kanya. Sa makatuwid, siya ay nasa isang dilema. Lalo na nang makita ang masamang tingin sa karibal ng kanyang ama, tila hindi malalagutan ng kanyang ama ang kanyang huling hininga kung sakaling makuha ni Lawrence ang kumpanya. Pangako ko sa iyo na hihingi ako ng tulong kay President Presgrave, kaya huminahon ka, okay. Mapanatag lamang ni Anastasia ang kanyang ama upang ito ay kumalma at hayaan ang kanyang puso na magpahinga. Talaga, iyan ay mahusay. Kung ganoon, hindi ko kailangang mag-alala. Tinanggaw-tango ni Francis ang kanyang ulo, mas magaan ang pakiramdam. Hanggat mayroon silang Elliot na suportahan sila, tiyak na maliligtas ang kumpanya ni Francis. Maya-maya, tiningnan ni Anastasia ang kanyang telepono at laking gulat niya nang ilang oras na ang lumipas. Dad, kailangan kong sunduin si Jared ngayon. Gabi na. Ano, bilisan mo na. I'll ask Alex to come over instead, udyok ni Francis. Dahil doon, umalis si Anastasia sa ward at sumakay ng taxi papunta sa opisina ni Francis para kunin ang kanyang sasakyan. Tinawagan din niya ang mga guro sa paaralan upang bantayan si Jared habang nagmamadali siyang lumapit. Habang nagmamaneho si Anastasia sa direksyon ng paaralan, pakiramdam niya ay parang may mabigat na bato sa kanyang puso. Paano niya tatanungin si Elliot tungkol dito? Para sa kanya, iyon ang pinakamalaking problema sa mundo ngayon. Kinagabihan, nakatayo si Elliot sa harap ng floor-to-ceiling window sa opisina ng presidente habang may hawak na tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Habang matikas niyang hinigop ang kanyang kape, nakatitig siya sa malayo na may madilim na mga mata, tila isang halimaw na naghihintay sa kanyang biktima. Bakit hindi pa siya tinatawagan ni Anastasia para humingi ng tulong? Nagsimula na ang proseso ng pagkuha ng kumpanya ng kanyang ama. Wala bang nabanggit sa kanya si Francis tungkol dito? Alam ni Elliot na darating si Anastasia at hihingi ng tulong sa kanya maya-maya, kaya nang gumawa ito ng ganoong kahilingan noong nakaraang gabi, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol sa ngayon, kasama ang bawat galaw ni Anastasia. Kung walang hiccups, malamang na siya ang magkukusa na humingi ng tulong sa kanya. Pagdating ng araw, gagawa siya ng pabor at babalik sa tabi niya. Samantala, sa wakas ay dumating si Anastasia sa kindergarten upang kunin ang kanyang anak. Siya ang huling umalis sa paaralan,
At nang makita niya itong nakaupong malungkot sa palaruan na may mga blok ng gusali, nakaramdam siya ng sama ng loob para sa kanya. Magiliw niyang tinawag siya, "Jared, umuwi na tayo." "Mommy, hindi mo ba pwedeng hilingin kay Mr. Presgrave na sunduin ako kung hindi ka libre?" Tanong ni Jared habang hawak ang kamay niya. Tiniyak siya ni Anastasia, "Hindi natin dapat problemahin ang iba para sa sarili nating mga bagay. Sasanduan kita sa oras mula ngayon, okay?" Tumanggaw si Jared dahil doon. Kahit bata pa siya, marunong siyang maawa sa kanyang ina. Pagdating nila sa bahay, naghanda si Anastasia ng simpleng pagkain para kay Jared. Pinanood niya itong kinakain ang kanyang spaghetti ng buong sarap, ngunit wala siyang gana. Ang kanyang isip ay kasalukuyang puno ng pag-iisip tungkol sa kahilingan ng kanyang ama na humingi ng tulong kay Elliot. Paano niya sisimulan ang pag-uusap? Hindi niya kaya, gayunpaman, hindi na niya maantala ang kahilingan. Ang nakakuha ay agresibo, at ngayong inatake sa puso ang kanyang ama, pinayuhan siya ng doktor na magpahinga at maging walang stress. Habang tulala si Anastasia, tumingin si Jared sa kanya at nagtanong, "Ano ang iniisip mo, Mommy? Iniisip mo ba si Mr. Presgrave?" Nagulat si Anastasia sa biglang tanong ng kanyang anak. Dahil nakatitig ito sa kanya gamit ang malalaking mata nito, naramdaman niyang uminit ang pisngi nito habang nagsisinungaling, "Hindi. Inisip ko ang trabaho at ang lolo mo. Siya ay nagkasakit at kasalukuyang nasa ospital ngayon." Kabanata 254. Tinatawag siya. Anong nangyari kay lolo? Wala namang seryoso. Na-stress lang siya. Kung ganoon, pakisabi kay lolo na mag-ingat. Gusto ko siyang makita bukas. Oo naman. Ihahatid kita bukas para makita siya. Napagpasyahan ni Anastasia na magandang ideya para kay Jared na pasayahin ang kanyang ama. "Mommy, I think Mr. Presgrave is a good man. You should consider being his girlfriend," mungkahi ni Jared habang kinukusot ang mga mata. Mukha siyang nag-aalalang matandang lalaki kay Anastasia. Samantala, naaliw ang babae nang makitang matanda na ang kanyang anak kaya napangiti ito at ginulo ang ulo nito. "Ayoko muna ng boyfriend sa ngayon. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Paano kung may umaagaw kay Mr. Presgrave, pero?" Nag-aalalang tanong ni Jared. Kung talagang gusto niya ako, walang ibang makakakuha sa kanya. Ganon din, kung maaga siya ng iba, ibig sabihin hindi niya ako gusto, makahulugang sagot ni Anastasia. Nang marinig iyon, tila natarante si Jared. Hindi niya maintindihan ang malalim na kahulugan ng kanyang ina sa likod ng mga salitang iyon, kaya bumulong siya, "Paano kung ikaw talaga ang gusto ni Mr. Presgrave at hindi ng iba? Kung hindi mo siya pakakasalan, hindi ba siya maghihintay ng matagal, mahabang panahon? Hindi ba siya nakakaramdam ng pag-iisa?" Natigilan si Anastasia. Ang mga salita ng isang bata ay maaaring tumama kung minsan, at iyon ang nagpaisip kay Anastasia kung talagang gusto siya ni Elliot. Interesado ba talaga siya sa kanya, o ginagawa lang niya ito para gantihan siya? Walang paraan para malaman niya, at parang lahat ng ginawa niya ay dahil sa pasasalamat. Jared, komplikado ang mundo ng mga adulto. Matututo ka habang lumalaki ka. Bilisan mo at tapusin mo ang spaghetti mo. Okay, sagot ni Jared. Napaisip tuloy siya sa sarili niya, gusto ako ni Mr. Presgrave, at gusto ko rin siya. Bakit hindi iyon maintindihan ni Mommy? Pagkatapos pumunta ni Jared sa kanyang silid upang maglaro, nilinis ni Anastasia ang mesa at naupo sa sofa, nakaramdam ng gulo. Nasa tabi niya ang telepono, ngunit hindi siya naglakas loob na tawagan si Elliot. Nagring ang phone niya sa sandaling iyon, at nagulat siya. Nang makita niyang ang kanyang ama ang tumatawag sa kanya, agad niyang sinagot ang telepono at sinabing, "Hi, Dad. Anastasia, tinawagan mo na ba siyang Master Elliot?" Anong sabi niya? Hindi ko siya tinatawagan, nauutol na sabi ni Anastasia. Alam kong nakakahiya na kausapin mo siya. Hayaan mo akong gawin ito sa halip. Ayaw nang pahirapan ni Francis ang kanyang anak. Hindi, tatay, tatanungin ko siya. Kailangan mo lang umupo at magpahinga. Kung tutusin, mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Ayaw ni Anastasia na magmakaawa sa kanya ang kanyang matandang ama, at naisip niya na masangkop kung gagawin niya ito. Sa iyo nakasalalay ngayon ang kumpanya ko. Tawagan mo ako pagkatapos mo siyang tanungin, okay? Gusto ko rin malaman ang opinyon niya. Noong una,
Gusto ni Anastasia na huminto ng ilang oras, ngunit ngayon na hiniling ng kanyang ama na tawagan kaagad si Elliot, maaari na lamang niyang sundin ang mga tagubilin ng kanyang ama. Sige, ipapaalam ko sa iyo pagkatapos ko siyang makausap. Nakaramdam ng tensyon si Anastasia pagkababa niya ng tawag. Namamanhid ang buong katawan niya, at hindi pa rin niya maisip kung paano ito ihaharap kay Elliot. Ngayon, ang pagmamakaawa sa kanya ay mas mahirap kaysa sa pagtanggap ng kamatayan. Pagkatapos niyang kunin ang phone niya, pumasok siya sa kwarto niya at sinara ang pinto. Umupo siya sa tabi ng kanyang kama at huminga ng malalim habang nakatingin sa kanyang device. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na i-dial ang numero ni Elliot. Nang matapos ang tawag, blanko pa rin ang isip ni Anastasia. Biglang, isang malalim ngunit banayad na boses ang tumunog sa telepono. Hello. Alam ni Elliot na siya iyon, kaya sinadya niyang maging mas malumanay kaysa sa karaniwan niyang ginagawa sa opisina. Gulong-gulo ang isip ni Anastasia habang binati niya, "Magandang gabi, Presidente Presgrave. Ginaising ba kita sa iyong pagtulog? Hindi pa 9 PM, at hindi pa ako natutulog." Hindi mapigilan ni Anastasia na imulat ang kanyang mga mata, gustong sampelan ang sarili. Hindi niya napigilan ang sarili na makipag-usap sa kanya tungkol sa isyu. "Well, I've called to ask you for a favor," sabi ni Anastasia habang nauutal. "Tungkol ba ito sa pagkuha ng kumpanya ng iyong ama?" "Oo, ito nga. Tama ka, may nagtatarget sa kanyang kumpanya, at ang nakakuha ay pumunta sa opisina ng aking ama para makipag-usap ngayon. Gayunpaman, ang presyon ng dugo ng aking ama ay tumaas at nag-trigger ng isang matinding atake sa puso, kaya ako," Anastasia pursed her lips. Kabanata 255. Wala siyang pakialam sa atin. Nagambala si Anastasia ng sisihin sa sarili ni Elliot. "Kasalanan ko ang lahat. Dapat ay pinigilan ko ito na mangyari, at pagkatapos ay hindi magdusa ang iyong ama." "Paano mo kasalanan, Elliot? Gusto ko lang itanong kung okay lang na tulungan mo ang tatay ko sa pagkakataong ito. Kung matutulungan mo ang aking ama na ayusin ang pagkuha, gagawin ko ang lahat ng gusto mong ibalik sa iyo," bulalas ni Anastasia. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay dapat na maging mapagpakumbaba at ilagay ang kanilang sarili sa pinakamababa kapag humihingi ng pabor. Si Elliot, sa kabilang dulo, ay natahimik ng ilang segundo, at nang muli siyang magsalita ay paos ang boses. "Handa ka bang gumawa ng kahit ano?" Kahit papaano, may naramdaman si Anastasia na dumadaloy sa kanyang katawan habang umiinit ang kanyang mukha. Hindi man lang nagsalita si Elliot, ngunit pakiramdam niya ay bahagyang nanlalambot ang kanyang katawan matapos marinig ang mga sinabi nito. "Oo, gagawin ko ang lahat sa aking kakayahan para mabayaran ka." Pumikit si Anastasia at lumabas ng todo sa pagkakataong ito. Anyway, wala na siyang pride sa harap niya. "Okay, aayusin ko ang pagkuha ng kumpanya ng iyong ama. Sabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito." Mababa ngunit malakas ang boses ni Elliot, kahit na nakakapanatag. Para bang lahat ng binitiwan niya ay magbibigay ng kapayapaan sa isipan ng sinuman. Nakahinga ng maluwag, nagpasalamat si Anastasia sa kanya, na nagsasabing, "Salamat, Pangulong Presgrave. Tawagin mo akong Elliot." Ang kanyang utos ay tila hindi masasagot, na iniwan si Anastasia na walang pagpipilian kundi sundin ang kanyang kahilingan. "Salamat, Elliot," ulit ni Anastasia, nag-iinit ang mukha. Natawa si Elliot doon, nagtanong, "Ibig bang sabihin nito ay nagkaayos na tayo?" Natahimik sandali si Anastasia nang maalala niya kung paano siya nagkaroon ng determinadong desisyon na gumuhit ng linya sa kanya noong nakaraang pagkakataon. Isang masakit na sampal iyon sa mukha niya ngayon. "Sige, titigil na ako sa pang-aasar sayo. Bye." Ayaw na niyang ipahiya si Elliot, kaya ibinaba na niya ang telepono. Ibinaba ang telepono, humiga si Anastasia sa kanyang kama at hinayla ang mga takip sa kanyang mukha. Gayunpaman, mabilis siyang nanambalik at tinawag ang kanyang ama. Matapos ipasa ang mensahe ni Elliot sa kanyang ama, tila nagulat si Francis. "Magandang balita iyan, Anastasia. May pag-asa ang kumpanya ko ngayon. Pakiramdam ko ay panatag na ang loob ko ngayon na handang tumulong si Young Master Elliot sa amin." Naunawaan ni Anastasia ang nararamdaman ng kanyang ama. Ang kumpanya ay tulad ng kanyang pangatlong anak, isang hindi niya isusuko.
Matapos ibaba ang telepono, gumaan ang pakiramdam ni Anastasia dahil maayos na ang kanyang ama ngayon, kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Sa Tillman Residence, napansin ni Erica na ang kanyang ina ay nakaupo sa sofa na nag-iisip pagkatapos kumain. Pagbaba niya, naroon pa rin ang kanyang ina, kaya umupo siya sa tabi niya at nagtanong, "Nay, nag-aalala ka ba sa kumpanya ni tatay?" Bukod sa kumpanya ng kanyang asawa, nahirapan din si Naomi dahil sa pag-uusap ng kanyang asawa kay Anastasia kanina. Sinabi niya na ipapasa niya ang kumpanya kay Anastasia at pagkatapos ay kay Jared ngunit hindi nagbanggit ng isang salita tungkol kay Naomi at Erica. Mukhang hindi na niya hahayaan silang dalawa na magkaroon ng kumpanya. Erica, sigurado akong masasabi mo kung sino ang paboritong anak ng iyong ama. Dapat kang magsumikap. Anong ibig mong sabihin hindi ako nagsusumikap? Laging may kinikilingan si tatay kay Anastasia, at isa rin siyang tusong babae. Hindi maamin ni Erica na wala siyang silbi. Alam ni Naomi ang kakayahan ng sarili niyang anak, ngunit pagod na pagod siya para punahin siya, kaya seryoso siyang tumingin sa mga mata ng kanyang anak. Hulaan mo kung ano ang narinig ko mula sa iyong ama nang bumalik ako upang kunin ang aking bag kaninang hapon. Anong sabi niya? Plano ng iyong ama na hayaan ang anak ni Anastasia na magmana ng kumpanya, at kasalukuyan din niyang sinasanay si Alex upang pakasalan niya si Anastasia sa hinaharap at tulungan siyang pamahalaan ang kumpanya. Paano naman tayo? Nanay, paano naman ako? Ano ang makukuha ko? Sa sobrang pananabik ni Erica ay tumalon siya mula sa sopa at tumingin sa kanyang ina. Ano pa ang makukuha natin kung ang kumpanya ay ipapasa kay Anastasia at sa kanyang anak? Wala kaming makuha. Walang balak ang papa mo na iwan kami ng kahit ano. Ha? Sa wakas nakita ko na ang tunay niyang kulay. Si Anastasia at ang dating asawa lang ang inaalala niya. Sa tingin ko, walang halaga sa kanya ang relasyon natin. Nagngangalit si Naomi sa galit. Kabanata 256. Isang pagkain kasama si Anastasia. Kailangan nating gumawa ng paraan para makuha ang kumpanya ni tatay, Nay. Hindi namin maaaring hayaan si Anastasia at ang kanyang anak na magkaroon ng lahat. Napakalupit na sa atin ni tatay, kaya hindi na tayo dapat mag-alala pa sa kanya. Gustong-gusto ni Erica ang kumpanya ng kanyang ama dahil walang ibang asset ang maihahambing sa isang nakalistang kumpanya na nagkakahalaga ng ilang bilyon. Kaagad, nagkaroon ng kislap ng kalupitan sa mga mata ni Naomi. Tama ka, Erica, masyadong malupit ang tatay mo sa amin. Wala man lang siyang pakialam sa amin. Dapat mong manahin ang kumpanya. Tatanggapin mo ba ang payo ko, Erica? Siyempre, gagawin ko. Gagawin ko lahat ng hilingin mo. Lumaki si Erica sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ina, kaya naniniwala siya na ang lahat ng ginawa ng kanyang ina ay para sa kanyang kapakanan. Pagkatapos, akitin mo si Alex at itabi mo siya sa amin. Malaki ang maitutulong niya sa atin kapag nagpasya tayong kunin ang kumpanya ng iyong ama. Ano? Napaungol si Erica. Alex Hunter. Isa lang siyang hamak na finance manager sa ilalim ng kumpanya ni Dad. Pero siya ang successor ng kumpanyang pinili ng tatay mo at sa kanya ay aasa si Anastasia in the future. Ang iyong ama ay naging napakalupit sa amin, kaya hindi niya kami masisi kung bakit kami naging hindi tapat sa kanya balang araw. Si Alex ay talagang magiging kapaki-pakinabang sa atin sa hinaharap. Kalmadong tiningnan ni Naomi ang kanyang anak, mayroon ng magaspang na plano sa kanyang isipan. Siya ay isang masakit na talunan. Madaling madamay siya para sa akin. Isang pagpapala para sa kanya ang aking paghanga. Kahit na pinilit si Erica ng kanyang ina na akitin si Alex, hinamak niya ang background nito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakilala ang isang tulad ni Elliot, na mataas at matikas, walang puwang para sa mga ordinaryong lalaki sa mga mata ni Erica. Kahit na hindi niya mapapangasawa si Elliot, kailangan pa rin niyang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Hindi ba kukunin ang kumpanya ni Dad, Nay? Paano kung wala na ang kumpanya ni Dad? Nag-aalalang tanong ni Erica. Anong nagmamadali? Ang Presgrave family ay may utang na loob pa rin sa ina ni Anastasia, kaya tiyak na hindi sila uupo at walang gagawin. Kapag tinanong sila ni Anastasia, ang mga Presgrave ay tiyak na magbibigay ng tulong. Sigurado si Naomi na hihilingin ni Anastasia ang tulong ni Elliot. Hindi magiging mapanlin lang si Anastasia na isipin na mapapangasawa niya si Elliot, tama ba? Selos na tanong ni Erica.
Naisip ng isang nag-aalalang Naomi na anuman ang mangyari, hinding-hindi tatanggapin ng mga Presgrave ang isang babaeng may anak. I don't think the Presgrave will take her in. Mabait lang sila sa kanya dahil sinusuklian nila ang kabutihan ng kanyang ina. At saka, bakit gusto nila ang isang babaeng may anak na ipinanganak sa labas ng kasal? Totoo iyan. Si Anastasia ay hindi karapat-dapat sa isang gwapo at sopistikadong lalaki tulad ni Elliot. Naisip din ni Erica na ang dahilan kung bakit naging mabait si Elliot kay Anastasia ay upang suklian ang kabutihan nito at tiyak na ikakasal ito sa ibang babae sa hinaharap. Sa madaling araw, nagising si Anastasia, ngunit hindi siya nakakatulog ng maayos. Pagkatapos mag-almusal, dinala niya si Jared sa ospital para bisitahin ang kanyang ama. Nang makita ni Francis ang kanyang apo, natuwa siya at gamaan ng husto ang kanyang kalooban kaya nakalabas na siya sa ospital pagsapit ng tanghali. Lumabas si Anastasia sa koridor, ayaw na matakpan ang sandali ng maglolo. Maya-maya lang, naglakad si Alex na may dalang prutas sa kanyang mga kamay. Miss Tillman, narinig ko na humingi ka ng tulong kay President Presgrave. Mukhang mas relaxed ngayon si President Tillman. Tumanggo si Anastasia, ngunit ang kanyang puso ay mabigat dahil ang paghingi ng tulong ay dumating ng may matinding pressure. Sa pagtingin sa kanya, naramdaman ni Alex ang matinding paghanga dahil nahulog siya sa pag-ibig kay Anastasia sa unang tingin. Walang salitang makapaglalarawan kung gaano niya ito kamahal o minahal. Sa sandaling iyon, si Anastasia ay nakasuot ng ruffled blouse na ipinare sa maong na maong. She looked casual yet stylish and her long hair was let down over her shoulders as it accentuated her delicate face. Sa kabuuan, talagang kaakit-akit ang hitsura niya. Miss Tillman, sabay na tayong mag-lunch. Nakapag-book na ako ng restaurant para ipagdiwang ang paglabas ni President Tillman. Okay, sure. Tumanggo si Anastasia. Nang marinig iyon, napangiti si Alex. Sa wakas ay maaari na siyang umupo para kumain at makipag-usap ng maayos sa kanya. Kinuha niya ang isang bote ng tubig mula sa kanyang bag, iniabot niya ito kay Anastasia, na nag-alok, "Eto, uminom ka ng tubig." Kabanata 257. Dapat natin gantihan ang kanilang kabaitan. Kinuha ni Anastasia ang bote at inalis ang takip para inumin ito. Maya-maya lang ay may narinig na yabag sa koridor, at galing sila sa sulok ng elevator. Hindi maiwasan ni Anastasia na sumulyap sa kanya habang umiinom ng kanyang tubig. Puff! Nang makita niya kung sino iyon ay agad siyang nabulunan sa kanyang inumin. Sina Elliot at Ray ang dumating ng hindi imbatado. Humakbang papasok si Elliot gamit ang kanyang malalakas at balingkinitan na binti. Kasabay nito, naglabas siya ng isang malakas na aura na nagpipilit sa sino mang pumunta sa kanyang paraan upang tumingin sa kanya. Bakit siya nandito? Nang makita niyang nakatayo si Anastasia sa tabi ni Alex at tila nakikipag-chat sa kanya, delikado niyang pinaikit ang kanyang mga mata. Hindi niya gusto ang katotohanan na ang mga lalaki ay palaging nasa paligid ni Anastasia. President Presgrave, ano ang nagdadala sa iyo dito? Magalang na lumapit sa kanya si Anastasia. Dumating si Pangulong Presgrave dahil nag-aalala siya sa iyong ama, nakangiting paliwanag ni Ray. Salamat sa pag-aalala mo. Madi-discharge ang tatay ko pagsapit ng tanghali. Nagpasalamat si Anastasia kay Elliot. Dalhin mo ako para makita ang iyong ama, sabi ni Elliot sa mahinang boses. Dahil doon, dinala siya ni Anastasia sa ward ni Francis. Nang itulak niya ang pinto, ipinaalam niya sa kanyang ama, na nakikipaglaro kay Jared. Itay, nandito si President Presgrave para makita ka. Agad na nakaramdam ng pagkahilo si Francis. Sa tabi niya, bumulala si Jared, nandito ba si Mr. Presgrave? Sa sandaling iyon, pumasok si Elliot sa ward, ang kanyang tingin ay naging banayad nang makita si Jared. Nandito ka rin, Jared. Hi, Mr. Presgrave. Lumapit sa kanya si Jared at hinawakan ang kamay niya bago sila magkahawak kamay na naglakad papunta sa kama ni Francis. Young Master Elliot, bakit ka pumunta dito? Nakakainis siguro. Bakit mo binili lahat ng mga reg along ito? Na-flatter si Francis dahil nagpapasalamat siya na handang iligtas ni Elliot ang kumpanya niya, kaya bakit pa siya lalapit para bisitahin siya? Hindi naman big deal. Nag-alala ako nang mabalitaan kung na-hospital ka. Tumingin si Elliot kay Francis na may pag-aalala,
at alam din niyang sabik na sabik si Francis na malaman kung ano ang mangyayari sa kanyang kumpanya. Naayos ko na ang pagkuha ng iyong kumpanya. So soon. Paano mo nagawa? Nagtatakang bulalas ni Francis. Pumayag ba si Lawrence na sumuko sa pagkuha ng aking kumpanya? Nakangiti si Ray, na nakatayo sa gilid, habang sumasagot, Old Master Tillman, maaaring hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit matagal nang nag-aalala si President Presgrave na makuha ang iyong kumpanya, kaya pinaghandaan na niya ito noon pa man. Malapit na nating makuha ang kumpanya nila, kaya hindi mo na kailangang mag-alala patungkol dito. Nang marinig iyon, nagulat si Francis ngunit nakagan ang loob. Kasabay nito, nasaksihan din niya ang kapangyarihan ng kayamanan at kapangyarihan. Iyon ang malupit na katotohanan ng mundo ng negosyo na parang isang larangan ng digmaan. Tulad ng isang food chain, ang malalakas ay magpapakain sa mahihina. Bagamat maliit ang kanyang kumpanya, ang kumpanya ni Lawrence sa kalaunan ay hindi nakatakas sa kapalaran na makuha ng isa pang mas malaking kumpanya. Nakatayo sa gilid, tulala din si Anastasia. Nakuha ni Elliot ang kumpanya ni Lawrence. Nang maisip niya kung paano nagyabang at sumigaw ang matanda sa harap ng kanyang ama kahapon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Salamat sa pag-aalala mo. Talagang nagpapasalamat ako sa iyong mga pagsisikap. Na-overwhelm si Francis kaya namula ang mata. Tumingin siya sa mga mata ni Elliot na para bang ang huli ay isang magulang na naglaan sa kanya sa buong buhay nila. Kasabay nito, hindi napigilan ni Anastasia na magpakita ng pasasalamat kay Elliot. Hindi niya kayang suportahan ang kanyang ama, ngunit nagawa ni Elliot na palakasin ang tiwala ng kanyang ama sa harap ng kanyang karibal. Ito ang dapat kong gawin, Mr. Tillman. Nanatili si Elliot sa kanyang mga salita na gagawin niya ang lahat para sa pamilya Tillman. Si Jared, na nakatayo sa tabi ni Elliot, ay tila naramdaman ang kapaligiran. Niyakap niya si Elliot at itinaas ang ulo sa kanya, sinabing, "You're a good man, Mr. Presgrave. Iniligtas mo ang kumpanya ni Lolo at tinulungan mo pa ang aking ina. Haha, I'm doing this willingly. Mommy, sabi mo dapat magpasalamat tayo sa sinumang tumulong sa atin at gumanti sa kanilang kabutihan. Ngayong tinulungan tayo ni Mr. Presgrave, kailangan mo bang suklian ang kanyang kabutihan?" Hindi alam ni Jared na may utang na loob ang pamilya Presgrave sa kanyang lola, kaya base sa kanyang pangunawa, kailangang suklian ng kanyang ina ang kabutihan ni Elliot. Tama na yan, Jared. Dapat nating suklian ang kanilang kabutihan kung tinulungan nila tayo. Sinamantala ni Anastasia ang pagkakataong mapag-aral ang kanyang anak. Kabanata 258. Sasamahan kami ni Elliot. So, paano mo masusuklian ang kabaitan ni Mr. Presgrave? Tanong ni Jared dahil sa curiosity. Kailangan ko ng oras para pag-isipan iyon. Bakit hindi mo pakasalan si Mr. Presgrave, Mommy? Pwede mo siyang maging asawa at alagaan mo siya, malakas na mungkahi ni Jared. Sa pagmamadali, sumugod si Anastasia upang takpan ang bibig ni Jared, ngunit narinig niya ang pagtawa ni Francis. Kasama ang kanyang apo, nagbiro si Francis, tama si Jared. Hindi napigilan ni Ray na magsalita, kailangan talaga ni Pangulong Presgrave ng mag-aalaga sa kanya. Sa kabaligtaran, tumabi si Alex na may matigas na ngiti dahil wala siya nito. Namula si Anastasia sa pulang-pula nang hilahin niya ang kanyang anak at sinabing, "Hindi ka dapat magsalita ng walang kaparirikan, Jared." Nang ang tingin ni Elliot ay nakalok kay Anastasia, ang kanyang mga mata ay madilim. Para siyang mabangis na hayop na gustong tugisin. Sa ilalim ng sikat na araw, sobrang natarante si Anastasia kaya namula ang kanyang mukha. Mabilis siyang nakaramdam ng hiya dahil naroon din ang kanyang ama. Nang makitang namula ang mukha ng kanyang ina, mabilis na tumahimik si Jared. "Young Master Presgrave, kung hindi ka nagmamadaling bumalik ka sa amin para sa tanghalian." Alok ni Francis. "Oo naman." Tumanggo si Elliot. Nagdilim ang mga mata ni Alex dahil doon. Binabalak niyang makalapit kay Anastasia sa pamamagitan ng lunch gathering mamaya, ngunit lumabas si Elliot nang wala sa oras at ginulo ang lahat ng kanyang unang plano. Galing sa isang ordinaryong pamilya, gustong-gusto ni Alex na mapabuti ang sarili. Hindi niya gustong mamuhay sa ilalim ng hierarchy tulad ng ginawa ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa kanyang mga koneksyon at kakayahan, mahirap para sa kanya na lumabas sa ilalim na antas ng panlipunang hierarchy.
Nang makilala niya si Francis at nabalitaan na mayroon siyang 2 anak na babae, nakahanap siya ng isang shortcut sa tagumpay. Naisip niya na maaari siyang magpakasal sa pamilya Tillman at maging kahalili ni Francis. Makakatulong iyon sa kanya na tumalon mula sa kanyang nakatakdang kapalaran. Mayroong 2 anak na babae sa sambahayan ng Tillman. Nakilala na ni Alex si Erica noon, ngunit alam niyang hindi siya pinahahalagahan ni Francis. Sa halip, ang panganay na anak na babae sa pamilya, na naging misteryoso sa lahat ng oras na ito, ay napabuntong hininga ng una niya itong makita sa piging. Alam ni Alex na gusto siyang sanayin ni Francis na maging kahalili niya at nilayon niyang ipakilala sa kanya ang panganay na anak na babae. Nang marinig niya iyon, tuwang-tuwa siya. Maaabot na niya ang rurok ng kanyang buhay nang magkaroon siya ng kumpanya ni Francis at ng kanyang anak na babae. Sa kabila noon, hindi niya inaasahan na si Elliot ang magiging pinakamalakas na hadlang sa kanyang tagumpay. Si Elliot, na nakatayo sa tuktok ng food chain, ay humanga rin kay Anastasia. Narinig ni Alex na isinakripisyo ng ina ni Anastasia ang kanyang sarili para iligtas siya, kaya lagi niyang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para mabayaran ang pamilya Tillman. Nagkataon din na naakit si Elliot kay Anastasia. Alex, halika dito. Lumipat tayo sa isang mas class na restaurant. Sasamahan tayo ni Pangulong Presgrave at ng kanyang assistant sa tanghalian. Napatingin si Francis kay Alex habang tinuturuan siya. Sa sandaling iyon, halo-halong damdamin ang nararamdaman ni Alex, ngunit may konsensya pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Nakangiting sagot niya, "Sure, I'll book another restaurant right now." Pagkatapos ay umalis na si Alex sa ward dala ang kanyang telepono. Nakatayo sa labas ng glass window, pinandilatan niya si Elliot na may hinanakit sa mga mata. "Tay, bakit hindi ko i-book ang restaurant at dalhin si President Presgrave? I'll ask Mr. Hunter to bring you over once the documents for discharge are ready," mungkahi ni Anastasia. Tumanggaw si Francis at sumang-ayon, sinabing, "Oo naman. Dapat umalis ka muna. Ipapasok mo si Alex." Itinulak ni Anastasia ang pinto at sinabi kay Alex, "Mr. Hunter, magpapabook ako ng restaurant. Maaari mong tulungan ang aking ama sa proseso ng paglabas, at i-text ko sa iyo ang address sa ibang pagkakataon." "Oo naman, Miss Tillman." Tumanggaw si Alex. Nang lumingon si Anastasia, hindi niya maitago ang magiliw na titig niya para sa kanya. Matapos mailabas ni Anastasia ang kanyang anak, sina Elliot, at Ray sa ward, tinungo nila ang paradahan ng sasakyan. Inutusan ni Elliot si Ray na paandarin ang kotse ni Anastasia, habang sina Anastasia at Jared ang kanyang sasakyan. Si Anastasia ay hindi pa nakakabili ng upuan para sa kaligtasan ng bata, ngunit si Elliot ay nasa kanyang sasakyan, kaya pumayag siya sa pagsasaayos ni Elliot pagkatapos isaalang-alang ang kaligtasan ng kanyang anak. Pagsapit ng 12 p.m., nakarating sila sa magarbong restaurant. Kalaunan ay isinama ni Francis si Alex, at nang matapos na sila sa kanilang mga order, nagsimula na silang mag-chat. Kabanata 259. Wala siya kay Elliot. Binanggit ni Francis ang kanyang away kay Lawrence sa pagdaan, at ang paghahayag ay nagulat kay Anastasia. Si Lawrence pala ay dating business partner ng kanyang ama noong unang itinatag ang kumpanya. Nang maglaon, ginamit ni Lawrence ang pampublikong pondo ng kumpanya para magsugal, na nalaman ni Francis. Minsan pagkatapos magsilbi ng isang taong sentensya sa kulungan, nakakuha si Lawrence ng malaking halaga ng itim na pera at ginamit ito para makapasok sa industriya ng komersyo para eksklusibong nakawin ang mga negosyo at kliyente ni Francis. Sa huli, salamat kay Elliot na nakuha ni Francis ang maraming mga order at proyekto habang si Lawrence ay humiga ng ilang taon bago muling lumitaw bilang isang acquirer. Alam ni Anastasia na dapat niyang pasalamatan si Elliot sa pagligtas sa kanyang ama mula sa isang kakilakilabot na kapalaran. "Narito ang sa iyo, young Master Elliot." Itinaas ni Francis ang kanyang wine glass kay Elliot. Dahil doon, bumangon si Elliot at mapagpakumbaba na kinapa ang baso niya sa batok ni Francis. Habang pinapanood ni Anastasia si Elliot na umiinom, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa tiyan nito. Ito ang dahilan kung bakit siya ay partikular na tungkol sa antas ng spiciness kapag siya ay nag-order ng pagkain. "Huwag kang mag-alala, Mr. Tillman. As long as I'm around, your company will be fine," saad ni Elliot.
Pakiramdam ko ay lubos na nakaka-relax, alam kong mayroon akong tulong mo. Masama lang ang pakiramdam ko na patuloy na humingi ng tulong sa iyo. Sa pagkakataong iyon, bumaling si Francis kay Anastasia. Anastasia, mag-toast ka rin kay Young Master Elliot. Para sa mga lalaki, ang pag-toast sa isang tao ay nangangahulugan na iginagalang nila ang taong iyon. Gayunpaman, iba ang naisip ni Anastasia at ngumiti. Tay, huwag ka na uminom ng marami. Eto, kumain ka na. Halika, mag-toast kay Young Master Elliot. Malaking pabor ang ginawa niya sa atin. Hinikayat ni Francis ang kanyang anak. Nang walang pagpipilian, nagsalin si Anastasia ng isang baso ng alak at nag-toast kay Elliot. Narito sa iyo, Pangulong Presgrave. Dinala sa kanya ni Elliot ang baso at matikas itong ikan-awit sa kanya. Hindi ito namalaya ni Anastasia, ngunit kitang-kita niya ang pag-aalala nang makita siyang nilahusan ng buong baso ng alak. Gayunpaman, napansin ito ni Elliot, at hindi niya maiwasang mapangiti bilang tugon, halatang natuwa sa reaksyon nito. Tumabi si Anastasia kay Elliot, at ganoon din siya nang mapansin niyang tila may sasabihin ito sa kanya. Mula sa anggulo ni Anastasia, natatakpan ng kanyang mahabang pilikmata ang kanyang mga talukap, pinalabo ang kanyang matalas at malamig na mga tampok. Hindi napigilan ni Anastasia na mapangiti ng kaunti, dahil ang kanyang lamang noon ay may bahid ng kaakit-akit na alindog. Mag-ingat ka sa tiyan mo, bulong ni Anastasia. Walang sinabi si Elliot kundi itinapat ang hindi maarok na tingin sa kanya at kumurap, na nagpapahiwatig na nakuha niya ito. Heto, Young Master Elliot, kumain ka na. Samantala, nag-chat sina Ray at Alex, at doon nila napagtanto na nag-aral sila sa parehong universidad na isang taon ang pagitan. Nainggit si Alex sa trabaho ni Ray, dahil tiyak na magkakaroon ng magandang kinabukasan si Ray kapag makakatrabaho niya ang isang tulad ni Elliot. Gayunpaman, medyo sakam si Alex, dahil hindi lang niya gusto ang mataas na sweldo kundi maging ang mas malawak na kinabukasan. Higit pa rito, magaling siyang magtago ng kanyang mga ambisyon. Kaya naman, siya ay isang masipag, aspiranteng binata sa paningin ni Francis. Young Master Elliot, nagtatrabaho si Anastasia sa iyong kumpanya. Sana maalagan mo siya. Sinubukan ni Francis na magbigay ng magandang salita para sa kanyang anak. Gagawin ko. Tumanggaw si Elliot. Nako, gustong-gusto niyang alagaan siyang mabuti, ngunit ano ang magagawa niya kapag patuloy nitong tinatanggihan ang kabaitan nito? Noon lang, may pumasok sa isip ni Francis, ngunit pinigilan niya ito sa dalawang iling. Kung gaano kahusay si Anastasia, hindi pa rin siya sapat para sa isang tulad ni Elliot. Bukod dito, nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. Hindi maaaring tanggapin ng mga mayayamang pamilya tulad ng mga Presgrave ang isang babae na nanganak bago ikasal. Kaya naman, hindi siya nang ahas na umasa si Anastasia na magkaroon ng anumang pagmamahalan sa mayamang binata na ito. Umupo si Jared sa tabi ni Elliot, at tinitingnan ni Elliot ang maliit na lalaki paminsan-minsan, idinadagdag ang anumang nagustuhan ni Jared sa kanyang plato. Lalong nadagdagan ang pag-aalala ni Alex nang makita niya ang gawin ni Elliot kay Jared. Sinusubukan ba ni Elliot na makuha ang puso ni Anastasia? Kung iyon ang kaso, wala siyang pagkakataon laban kay Elliot. Isa pa, hindi man lang niya ipinagtapat ang pagmamahal niya rito. Wala siyang pakialam na gusto ko siya. Kabanata 260. Hindi siya makakaupo at walang gawin. Masasabi ni Alex na si Anastasia ay maaaring tumayo sa seremonya kasama si Elliot, ngunit labis siyang nagmamalasakit kay Elliot. Pagkatapos ng hapunan, binayaran ni Alex ang bayarin, at nalaman niyang nagawa na ni Ray. With that, bumalik siya sa table para sabihin kay Francis. President Tillman, nabayaran na ni President Presgrave ang bill. Ano, Young Master Presgrave, ako dapat ang magbabayad ng bill. Nakaramdam ng kilabot si Francis. Paano niya ipagpapatuloy ang paggastos ni Elliot ng pera? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Mr. Tillman, pamilya tayong lahat dito. Isang pahiwatig ng ngiti ang sumilay sa mga mata ni Elliot habang alam niyang nakatingin sa dalagang katabi ni Francis. Anastasia reflexively lowered her head and retorted inwardly, "Whose family with you?" Sa kabilang banda, hindi sapat ang pasasalamat ni Francis kay Elliot. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Francis ng tawag mula sa kanyang opisina, na nagsasabing may kailangan siyang makita kaagad.
Noon lamang napagmamasdan ni Anastasia kung paanong ang kanyang ama ay patuloy na nakipagkamay kay Elliot at paulit-ulit na nagpasalamat dito sa kanya na pagtanto kung gaano siya kabastusan kay Elliot. Tingnan kung ano ang ginawa niya nang maging ang kanyang ama ay kumilos ng iba sa paligid ni Elliot, sa takot na si Elliot ay nakaranas ng anumang pagpapabeya. Wala siyang respeto sa kanya mula nang magkita sila, at nakita pa niyang nakakadiri siya. Kahit na sa puntong ito, nakita niya pa rin siya bilang isang kapantay, sa anumang paraan ay hindi hihigit sa kanya. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa kung paano kumilos ang kanyang ama kay Elliot, napagtanto niya kung gaano siya kakilakilabot na kumilos kay Elliot. Oras na para umuwi na rin si Anastasia. Kasabay nito, pumunta siya kay Elliot. Salamat sa araw na ito, Pangulong Presgrave. Dapat iuwi ko na si Jared ngayon. Gayunpaman, mayroon siyang iba pang mga plano. Bakit hindi tayo mamili? Gusto kong kumuha ng mga laruan kay Jared. With that, binuhat niya ang maliit na lalaki sa tabi niya at tinungo ang mall. Hey, nag-aalalang tawag ni Anastasia at hinabol sila ng may pagbibitiw. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa Lego store. Anuman ang set ng Lego ay tiningnan at ipinahayag ni Jared ang kanyang gusto, kukuha si Ray ng isang kahon para sa kanya, at sa isang kisap mata, ang kariton na itinutulak ni Ray sa likod ni Jared ay mayroon ng ilang set ng Legos. President Presgrave, sisirain mo si Jared. Ito ay sapat na. Kinailangan ni Anastasia na pigilan si Elliot na mag-splurge pa. Si Elliot, na karga-karga pa rin ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig, ay gusto pa ring pumili ng ilang set. Ngunit ang maliwanag, mapilit na tingin ni Anastasia ay nagsabi sa kanya na siya ay seryoso. Dahil doon, lumingon siya kay Ray at sinabing, ito na lang. Mr. Presgrave, pwede ba akong maglaro dyan? Itinuro ni Jared ang PlayStation sa tabi, umaasang makakapaglaro niya ang ibang mga bata doon. Sa sandaling ibinaba ni Elliot si Jared, tumakbo ang maliit na lalaki patungo sa PlayStation. Isang magiliw na ngiti ang sumilay sa mga mata ni Anastasia habang pinagmamasdan ang kanyang anak na masayang naglalaro. Nang tumangala siya, nagulat siya sa pares ng nakakasilaw na mga mata na nakatitig sa kanya, natutunaw siya. Ang puso ni Anastasia ay lumaktaw ng ilang mga tibok, at ang kanyang mga pilikmata ay agad na nag-flutter sa kakulangan sa ginhawa, hindi sigurado kung saan titingin. Kahit na si Elliot ay hindi tumingin sa isang babaeng may malambing na tingin, maaari na niyang ipilit sa kanya ang pagbagsak nito, kaya sinong babae ang maaaring tumanggi sa kanya kung siya ay lamambot. Matapos bayaran ang mga set ng Lego, naisip ni Anastasia na oras na para umuwi sila ni Jared. Dahil doon, sinabihan siya ni Elliot na magmaneho ng ligtas bago umalis kasama si Ray. Pagka-uwi, naglaro si Jared sa kanyang mga bagong set ng Lego sa carpet, iniisip ang sarili niyang negosyo, at sinamantala ni Anastasia ang pagkakataong ito para gumawa ng kanyang mga sketch. Ngayon, ang kailangan lang niyang idisenyo ay ang kwintas ni Elliot. Ngunit hindi siya natutuwa sa alinman sa mga disenyong naisip niya noong gabing iyon. Mas masahol pa, ang kanyang isip ay kung saan-saan, at hindi siya makapag-focus. Bumalik sa Tillman Residence, tinawagan ni Naomi si Francis upang magtanong tungkol sa kapalaran ng Tillman Construction. Siya ay natural na hindi nagtago ng anuman mula sa kanya, na sinasabi sa kanya na si Elliot ay pumasok at ang kumpanya ay hindi makukuha. Nakahinga ng maluwag si Naomi matapos marinig ang balita. Nailigtas na ang kumpanya ni Francis, kaya ngayon kailangan niyang gumawa ng plano na sakupin ang kumpanya para sa kanyang sarili. Hindi siya pwedeng umupo na lang at walang makuha sa huli. Samantala, hinihintay ni Hailey ang tawag sa telepono ni Elliot sa marangyang mansyon. 2 araw na ang nakalipas mula nang sabihin niya kay Anastasia na ibigay sa kanya ang kwintas, ngunit hindi man lang siya tinawagan ni Elliot.